oras na para pag-usapan ng mga bagay na unique sa iyo. Alamin ang mga payo mula sa ating millennial psychologist about self-care after a heartbreak dito sa All About You. Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Para sa araw na to, basahin natin yung mismong question ni Blue. Ang sabi niya, hingi po sana ako ng help if how to recover from emotional cheating of my husband. Wala pong relationship na nangyari or anything beyond that, pero masakit pa rin ang nangyari. We chose to continue our marriage at patawarin ang husband, pero may mga times na naiisip ko pa rin at nasasaktan pa rin ako. Di naman talaga ganun kadali yun dahil kahit pa sabihin natin na wala naman talagang naganap na kahit na anong relasyon, di ba? Kung titingnan natin yung nasira sa'yo ay yung tiwala. Siyempre yung tiwala na hindi ka niya sasaktan, hindi ka lilingon, o kumbaga parang hindi siya titingin kahit kanino, di ba? Or alam mo na, yung relasyon ninyo ay para sa inyo. Bigyan mo ng permiso yung sarili na maramdaman yung sakit. So hindi mo kailangan kagad na i-shortcut yung nararamdaman mo kasi nga nawala yung tiwala, nasaktan ka. Tsaka importante na kilalanin mo yung gaano ba kabigat or yung impact nito sa'yo. Siyempre magkaroon ng panibagong kasunduan tungkol dun sa boundaries. Kasi kung titignan natin dun sa nangyari na yun, na-break yung boundaries, diba? Nag-overstep po pwede yung asawa mo na instead na simpleng, di ko alam kung ano yung relationship na nangyari doon or parang connection dun sa isang tao, hindi man commitment yun, pero diba meron siyang nagawa. So, may na-break siya na boundary. So, magkaroon sana kayo ng panibago ulit na kasunduan, yung parang renewal, di ba? Nung mismong relationship ninyo. At saka magkaroon ng transparency na, yun, sasabihin ninyo yung mga nangyayari. Siyempre, mag-focus din sa self-care. So, baka napapabayaan mo na yung sarili mo, Blue, di ba? O ano ba yung mga dati mong ginagawa para ma-enjoy mo yung sarili, di ba? At saka mabawasan yung stress. So, kailangan kasi palakasin natin din yung emotional foundation mo para syempre mas maproseso mo yung nangyari sa'yo. So, syempre part ng self-care, gusto ko search mo to, no, yung 8 dimensions of self-care. Nandyan yung physical, emotional, social, spiritual, environmental. Wala yan. So, mental, kasama din yun. So, maganda na i-explore mo yun, nagagawa mo ba siya. Tapos, maganda na i-explore mo, maghanap ka ng iba't ibang mga avenues para ma-exercise mo yung pag-aalaga sa sarili. Pero sana gawin din ninyo, pag may pagkakataon, lumapit sa psychologist or mental health professional para sa couples therapy. Kasi may mga pagkakataon na hindi ninyo pinag-uusapang mag-asawa, pero yung pala, nagpapatong-patong, tapos tumitindi na pala yung ganong klaseng issue. So, sana, kung may mga ganito kayong klaseng questions, huwag niyong kalimutan na itanong yan at isend sa email na mababasa niyo sa baba ng screen na to. So muli po, this is Rian Portuguese. Tandaan, maging mabuti sa ating isip.